Yun, mga iba't ibang bato na dumidikit sa magnet, no? Ano ba yung kakayahan ng mga dumidikit sa magnet? Tara, pag-usapan natin. What's up mga kagimat? Na ito na naman ninyong kagimat, si Heping Agimat na mahilig sa agimat. Pero wala namang agimat. Nasa puso ang tunay na agimat. Yun, mapagpalang araw mga kagimat, no? Meron tayong may mga nagtanong sa atin, hindi ko naman yung pangalan kasi yung ano niya doon, medyo masaya parang hindi siya mapahiya. May mga nagchat-chat po sa atin, nakaraan pa yan, tapos ngayon meron na naman bago. No? Yung mga hindi nakapanood ng channel natin, ng mga video pa natin ginawa, ay gumawa ulit tayo panibago para po ma-update lang sila kasi baka na lang malayo-malayo na iba, hindi nila ma-scroll down. O kasi mga kagimat, no, marami kasi mga nagtatanong sa atin. Meron kasi damputan-damputan mga bato, lalo yung mga nasa tabing dagat din, nasa may bundok. Meron sila nakukuha mga may korte, lalo sa mga dagat. Yung iba doon ay mga corals. Yung iba ay nagkaroon ng batik-batik na parang sabihin nila ay mutya ng langgam. Di ba yung pinakita ko dati? Wala pong mutya ng langgam sa ilalim ng tubig, no? O yung mga corals, no? Pag mga corals po, hindi po magiging mutya ng langgam yan kasi po nasa ilalim ng dagat po yan. Hindi po, corals po yan. Ang corals ay corals po, no? Tapos yung sa iba pa, may mga bagong tanong na naman sa atin, no? Yung mga may korte, okay. Tsaka yung dumidikit sa magnet. And meron kasing mga lalo sa tabing dagat, meron dyan yung mga pagkamala nating sapatos ng duwende kung tawagin natin. Pero ang iba dyan ay hindi talaga sapatos ng duwende. Nagkaroon sila ng korte dahil nga po kakampas ng alon, yun ang naging form nila. Nagkakaroon ng ibang form. No? Tapos meron naman po sa mga kagaya nung iba isa pa, yung batong lutang. Meron kasi mga bato na bilad sa araw, pero may mga butas-butas po siya. Yung mga, meron kasi mga bato na may maliliit na siya eh. Ngayon pag wala na siya sa tubig, ano siya, may hangin yung loob na niya. Pag binilagay yung bigla sa tubig, lutang siya. Pero pag tumagal siya sa tubig, mapapasok yung loob ng mga ilalim loob ng bato na may mga butas-butas yan, lulubog yan pag tumagal po. No? Tapos meron din po tayo sa may part ng dumidikit. Kalimitan po kasi sa mga gitong hilaw sa batong buhay, lalo yung mga itim na batong buhay tawagin natin, ay meron po silang kakayahan na makadikit sa magnet. Hindi po lahat yan kidlat, kasi yung iba dumikit lamang sa magnet, kidlat na po. Totoo po, ako naman hindi po nagmamagaling. Ako naman po ay nagsasabi din totoo sa inyo. Nangyari na po sa akin din yan. Kaya nga po sinishare ko, yung mga experience ko po, sinishare ko sa inyo. Hindi po lahat na dumidikit sa magnet ay meteorite or bulalakaw or kidlat. Meron po kasi talaga yung mga batong buhay po sa mga bundok po, no? Lalo kung gagamitin yung magnet ay malalakas na magnet po. Kagaya po nito, isa po sa malakas na magnet din to. At isa din po malakas na magnet din po ito. Yung talaga ito, malayo pa lang, gumagana siya. Ito nyo, ibabagsak lang natin yan dito. Ganun kalakas po yung magnet yan. Dito ayan nahihigop pa siya. Ito mahina po ito. Mahina po ito eh. Pagka ito po ginamit natin sa mga bato, yung iba doon parang dumidikit lang ng konti, hindi po siya kapit na kapit. Pero pagka ito po ginamit nyo sa mga batong buhay po, itong mga ganito po, malakas po kapit yan. Paano ba malalaman naman? Sabi nga nila, kung hindi naman pala tingin ng katotohanan kung mga sila talaga kidlat, no? Ngayon, aralin niyo naman kung paano matuto yung pagtatanungan sa mga tanungan para nalalaman sa mga tanungan nyo, yung mga gabay nyo, masasagot ng gabay nyo kung ito ba tunay na mutya o tunay na meteorite o mga bulalakaw, tunay na kidlat, malalaman po ng yung gabay pag natutunan nyo yung mga tanungan po. Kesa po yung ganun dikit ng dikit tayo. Kasi po totoo lang po, marami po mga batong buhay po na dumidikit naman po talaga
sa magnet. Kasi yun yung may kakayahan po yung mga batong ganun. Opo. Hindi mo po lahat ng mga nagkaroon ng tulis, kidlat na agad na dumidikit sa ano. Hindi po. Mas maganda po, aralin niyo po, may tinuro na akong guidelines dito, aralin niyo po yung mga tanungan para makapagtanong na kayo sarili niyo para hindi na kayo magpa-aura ng pa-aura sa iba, no? Kasi po, yung marami po, kaya sabi ko sa inyo, hindi po nag-aura ng picture tsaka video na pinapasa sa akin. Pag inaurahan ko po yan, lahat na mapupulot na bato niyan, ipapa-aura po sa akin. Lahat ng makitang korte niyan, may korte, kukunin yan, pipicturean yan, papasa sa akin. Aaraw-arawin tayo. Kaya nga po tinuturo natin yung aral sa inyo para kayo na mismo gaganap sa inyong sarili kung paano kayo mag-aura. Pero ang hiling ko lang sana, huwag na kayong magdadampot ng bato. Nga po. Huwag na po kayo magdadampot ng bato. Yung ikadadampot nyo ng bato, idagdag nyo lang yung oras na hanap nyo ng bato, no? Idagdag nyo lang sa oras sa pag-aaral ng spiritual, pagbabasa ng mga aklat nyo, pagpapanalangin, manalangin, magdasal kayo lagi, tapos yung aral ng gamutan nyo o yung mga antingan nyo, yun po aralin nyo mga book. Yan, mas maganda po yung mga buhay na salita po. Kaysa maghanap kayo na maghanap ng kung ano nung madampot nyo na bato, lahat ng madampot nyo may kaitsura, dadalhin nyo na sa bahay, tatalian nyo na, o kuwintasin nyo na. Iba, punong-puno na ng bato, wag na pong ganun. Baka kayo mabahuli pa ng pulis sa pakakabato. No. Pero agimat to, yung po idagdag idea lang po at dinanas ko rin po yan. Kaya ko nung padanas sa inyo yung mga dinanas ko na po, nakamalian din naman. Dumaan po kami lahat. Wala pong mas espiritual na hindi dumaan sa kamalian. Kahit sino sikat dyan o hindi pa sikat o bago-bago lang, dadaan at dadaan po kayo sa mga pagkakamali din. Lahat po kami ay dumadaan din sa pagkakamali. Kaya po yung pagkakamali niya, tinutuwid natin sa pamamagitan ng ngayong mga video na to upang magampanan nyo lalo at maging malinawan kayo sa lahat ng mangyayari. Iwasan na po natin ang magdadampot ng bato. Pag nakita may itsurang bato, na dinampot, tatalian agad, sasabit agad sa leeg. Iwasan na po natin yan. No? Maraming salamat. God bless sa inyo lahat.